Hello po. Meron lang akong gustong i-share lalong-lalo na sa mga newbies na gusto pa pang mag-aral ng bookkeeping. Ang topic po natin ngayon ay landed cost, how to compute for a landed cost sa importation, kung paano isasama yung yung mga expenses doon sa product. Share ko po yung screen ko. Okay, typically, meron tayong foreign na supplier, ine-encode natin yung product ng ganito, no? Isa-isa and then kung ano yung dumating, no? So, based dito sa aking Excel, ito yung mga item and then ito yung cost niya. Meron akong ginawang multiple currency. Yung green is US dollar, orange is euro, Japanese yen, yung red, no? Ito yung conversion ngayon to a peso. So, ito yung quantity na dumating. Tapos, pag minultiply natin yung cost, siyempre i-convert muna natin sa peso, no? So, ito yung peso. Ibig sabihin, US dollar multiply by the conversion rate, ito yung lalabas. So, typically, ang ginagawa natin pag dumating yung item is ganyan, no? So, ine-encode natin lahat, quantity at saka yung peso cost, no? So, ang total purchase ng mga item ay 1.445, 1.4 million. So, i-check natin dito. So, 1.445, tama naman. And then, dun sa shipment natin from the custom sa pier, meron tayong mga expenses. Nagbayad tayo ng arastre, tracking, custom tax, miscellaneous at saka police, no? So total of 197. So usually ginagawa natin sa encoding ay ganito. Okay, so local vendors, pinagsama-sama ko lang ano, it should be iba-ibang iba-ibang vendor 'yan. So meron tayong expenses na arastre, tracking, et cetera, no? So 197 pesos. Now, kapagka gusto ng client natin, ng owner na, gusto ko abi is landed cost. Sabihin, kung magkano talaga ang inabot ng cost dito sa loob ng ng planta o kaya ng opisina. So, ganito pong gagawin natin. So, after na makuha natin yung, conversion rate and then malagay natin ang total expenses, ito pong total cost, kunin natin yung percentage. So paano 'yun ang formula? So ang formula natin is, per item total, ito, divided by itong 1.4. So makukuha natin yung percentage, 'no, kung ilang percent siya. Now, gano'n din ang gagawin natin, 'pag ngayon alam na natin yung percentage niya at 100%, kunin natin yung percentage in terms of expenses. So kukunin natin yung share, magkano ang share ng bawat item sa expenses by, computing for its percentage. So itong lalabas, so 197,000 equally divided according to the shares, 'no, percentage shares ng bawat item. Okay, i-a-add na natin ngayon itong expenses at saka yung unit cost para makuha natin yung and then divided by total quantity para makuha natin yung, landed cost per item. So ito yung landed cost per item divided by quantity, 'no? 'Pag hindi mo dinivide ng quantity, eh, total lang you need to divide it by 200. So ito yung landed cost. Kung gusto mo naman makuha yung, converted, US dollar kung ano yung landed cost, mabilis lang i-aano mo lang siya, i-di-divide mo lang siya ng conversion rate ng US dollar, makukuha mo na in dollar. So mapapansin niyo dati $5 pero ngayon is $5.68. Okay. So ang gagawin natin ngayon, kukunin natin itong landed cost, babaguhin natin yung ating, bill, 'no? So landed cost, balikan natin yung bill. So baguhin natin yung cost, okey.
para hindi masayang ang oras, 'pag natapos ko 'to babalik ulit ako 'no. Okay, natapos ko na po. So binago ko ang unit cost ng bawat item from 324.19 hanggang dun sa pinaka-last item na 100.90 no. So ngayon ang iba na ang total niya 1.6 na 'no. By the way, yung ginawa natin kanina if we check the P&L, may makikita tayong mga arastre and et cetera, yung mga expenses 'no. So the idea is i-include natin ito dun sa item, so dapat mamaya wala ng expenses dito, okay. Pero we need to pay pa rin, yung ating mga, suppliers dito. So after doing that, ang suggest ko is gamitin mo ito, expenses, then tawagin mo isa-isa yung mga expenses, arastre, tracking, custom, miscellaneous, police, tapos lagyan mo ng negative value. So yung iba sa inyo alam na kaagad ang magiging result 'no, pero yung mga newbies, tingnan niyo ang magiging result nito 'no. So after recalculate, babalik tayo sa 1.4 hindi na 1.6, babalik tayo dun sa original 'no. 'Pag sinave mo 'to and then, tama pa rin ang iyong payable 'no, pero pagka chineck mo ang iyong P&L, zero lahat. Actually hindi naman talaga naging zero kasi 'pag dinoble click mo 'yan, meron ng reverse entry ng credit debit. Gano'n din ang iba. So now, landed cost na ang, if ang naka-encode dun sa bawat item. If you check the balance sheet, 1.6 ang total ng ano, ng inventory asset value. Ah, ito pala, inventory asset value is 1.6 kasama yung mga expenses. Yan po yung landed cost. Thank you very much. Bye. Sana nakatulong.